Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, may laban ba talaga kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Supranational tayo ngayon. Syempre lahat kayo excited na dahil ito nga, naganap na yung sasing ceremony ng Miss Supranational last night. So, kamusta sa inyo ang introduction ng ating pambato na si Aletea dito sa Miss Supranational? To be honest, maraming malalakas na kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Supranational. Kaya nga yung iba tinatanong mukhang mahihirapan talaga si Aletea na magawa kung ano ang naiwan na marka dito ni Pauline Amylex nung nakaraang taon. First runner-up ang nakuha ni Pauline Amylex. And then, syempre, ang taas ng expectation. Dahil si Aletea, syempre, inaasahan nila na baka manalo na. Pero yung iba, sinasabi talaga na mahina daw ang laban ni Aletea dito sa competition ng Miss Supranational. Yung iba, sinasabi nila na wala daw impact, na hindi daw ganun ka-strong, na hindi naman daw palaban. So, ayan yung mga sinasabi nila. Ako naman, para sa akin, to be honest, medyo talagang interesado ako dito kay Aletea sa laban niya dito sa Miss Supranational. Bakit ko nasasabi yan? Kasi una, yung kumpiyansa niya sa sarili niya na talagang, alam mo yon, napakalakas. So, kahapon habang pinapanood ko nga yung kanyang introduction, sabi ko, bukod doon sa bubbly personality, ando doon talaga na kumpiyansa talaga si Aletea doon sa sarili niya kung paano niya ipinipresent dito sa Supranational. In fairness naman sa ating pambato, ginagawa niya yung best niya. So, medyo hindi ko lang gusto yung kanyang makeup, yung kanyang eyeshadow ba? Medyo parang naging drag queen yung dating. But, sabi ko nga sana tinuruan talaga nila ng proper training itong si Aletea para makakabog. Kasi sa totoo lang, para sa akin, malakas si Aletea. Una, very Pinay beauty ang ino-offer. Pangalawa, nandoon na talagang, alam mo, palaban talaga siya. At inilalaban niya ang Pilipinas. Andoon na kaya niyo makipagsabayan. So, masaya ako na ganito ang nakikita ko sa kandidata natin kasi talagang kakabog. Yung iba sinasabi, nako hanggang top 24 lang ang mararating yan. Ako naman, parang feeling ko kaya naman niyang mag-top 10, kaya niyang mag-top 5. So, ang tanong, kaya niya ba talaga makipagsabayan sa mga malalakas dito? Possible ba na makuha ni Aletea ang corona ng Miss Supranational? So, sa ngayon, ang nakikita nating malakas na kandidata talaga dito, unang-una na dito, syempre, ang pambato ng India. Bukod doon sa sobrang ganda niya, grabe ang kumpiyansa niya talaga sa sarili. Kung ako tatanungin mo, isa si India sa mga nakikita ko na pwede talaga mag-title ng Supranational ngayong taon na to. Bakit? Sa ganda ba naman ng pambato ng India, di ba? Saka yung confidence level niya talaga. Talagang feel niya na she's a queen. Ayun, ganon. At grabe ang kagandahan niya. So, doon sa sashing ceremony, talagang pinakita niya kung gaano siya ka-serious dito sa competition ng Miss Supranational. So, isa siya sa mga nakikita ko na talagang pwede talagang maging Supranational ngayong taon na to. Pangalawa, syempre si Miss South Africa. Kilala naman natin si Miss South Africa na minsan na itong lumabas sa Miss Universe na naka-top 20. Kung eksena ang pag-uusapan, talagang eksenadora yan. Nakita ko din ang tindig na pagiging reyna ng South Africa at then nandoon din talaga na masasabi ko, iba ang galing ng South Africa lalo na pagdating sa communication skills. Kaya sabi ko medyo mahihirapan dito si Aletea kay South Africa. Either kay India talagang mahihirapan si Aletea dahil makuda din talaga to si India. And then, isa pa sa mga tinitingnan natin ng malakas dyan, si Miss Czech Republic. Yes, Czech Republic, isa to sa mga maituturing mo na
tinik sa laban ni Alitea dito sa supranational. Bakit ko nasabi? So ganda ba naman neto ni Czech Republic ay sobrang, alam mo yung parang feeling ko kakabog talaga to ng bonggang-bongga. Diyos ko, nakakatakot. Parang siya ang isa sa mga titignan natin na pwede maging reyna dahil sa ganda na meron siya. Pero syempre, hindi ko naman din talaga iwawala sa inyo yung pag-aalala na baka mawala sa eksena itong si Alitea dito sa kompetisyon dahil sa mga eksena at saka sa mga paghahanda na ginawa niya ay parang hindi enough. Ayun yung nakikita ng iba. But ako, kahit gaano pa kagaling itong si Miss India, si Miss Czech Republic at saka si Miss South Africa, naniniwala pa rin ako na kayang malusutan to ni Alitea. Medyo mahihirapan lang siya, pero kasi ang maganda kasi kay Alitea, madiskarte. Saka yung kanyang lakas ng loob dito sa competition. So once na makatungtong lang yan sa top 5, hindi rin imposible na masungkit ni Alitea ang corona ng supranational. So ang kailangan lang talaga ni Alitea dito yung suporta ng sambayan ng Pilipino para sa laban niya dito sa supranational. Yes, kaya ni Alitea na makipagsabayan dito kay India, kay South Africa, saka kay Czech Republic dahil may ganda din namang ino-offer si Alitea. And then nandoon din na bubbly talaga ang personality na meron ito si Alitea at saka alam mo yun, yung kung kabugan din naman ng pag-uusapan ay talaga namang kakabog dahil sa pagiging authentic talaga ni Alitea. So ayun yung bala niya dito sa competition, yung pagiging authenticity niya. So yun, kaya masasabi ko na hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan ni Alitea kasi malay mo bigla tong kumabog. So samahan natin ng dasal, samahan natin ng tiwala sa kanyang laban. And then of course, samahan natin ng suporta. So yun ang kailangan ni Alitea dito sa competition na to. At naniniwala ako na makakausag siya ng bonggang-bongga. Nakakain niya nga yung beauty ni Thailand. Kung titignan mo si Thailand, yes, isa dito sa mga masasabi mong pwede maging tinik, pero parang feeling ko, hindi basta-basta din magpapakabog si Alitea. So si Indonesia, isa dito sa masasabi natin na malakas sa competition. Pero syempre, kakabog din naman si Alitea dyan. Andiyan din syempre si Miss Japan, di ba? Na alam din natin na prepared din to. So medyo mahigpit talaga yung labanan dito sa supranational. Pero ang gusto ko kasi kay Alitea, yung authenticity na ipinapakita niya. And then plus sinamahan niya ng bubbly personality. Kahapon nga may pa-joke pa siya, tapos sabay seryoso pala yung kanyang eksena. So sobrang gusto ko yung kanyang introduction na ginawa sa sarili niya sa entablado ng supranational noong sashing ceremony kagabi, kasi parang doon ko nakita yung pure heart ni Alitea at saka yung pagiging sincere niya sa competition. Yes, mahihirapan siya kay South Africa dahil alam naman natin sa South Africa medyo talagang palaban at very strong. Medyo mahihirapan din siya kay India kasi si India talaga ando doon talaga na ang tapang talaga sa competition na to. Yung alam mo yun, bukod doon sa maganda na siya, reynang-reyna din yung dating eh. And then nandiyan din si Czech Republic. So ito yung tatlong kandidata na talagang kailangan niya rin tutukan yung galawan kasi dito medyo mahihirapan talaga siya sa tatlong to. Pero hindi imposible na maging reyna ng supranational ngayong taon na to si Alitea. Yung iba, yes, nahihinaan sila, pero malay ninyo, nasa kanya palang mga kamay ang swerte sa laban ng Miss Supranational. Sabi nga ganon, mukhang matinik din talaga si Alitea sa diskarte niya na gagawin na laban dito sa Miss Supranational. At pinatunayan niya yun kagabi kung paano siya mag-shine sa paraan na alam niya. And I think sa mga nandoon, isa na si Alitea sa mga nagustuhan ng mga nasa paligid ng organization ng Miss Supranational. So, yun. So, iba talaga yung authenticity niya kagabi. At ayun doon ako natuwa. Kaya sabi ko, sige, laban lang Alitea. Pero sana naman, supportahan din natin at huwag natin pabayaan. Ibigay natin yung 100% na support. So, magtiwala tayo sa lakas, magtiwala tayo sa
ipinapakita niya at magtiwala tayo sa kanya. And then, samahan din natin ng dasal, samahan natin ng support. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Tingin mo ba, makakaari ba kaya si Alitea ng bonggang-bongga dito sa laban niya sa Miss Supranational? After mo siyang mapanood kagabi, tingin mo, ano ang mararating ni Alitea dito sa competition ng Supranational? At sino ang nakikita mong magiging tinik sa kanya? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.